Hi guys, narito ang ika-114 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Di nagtagal pagkatapos bumalik si Nia Li sa patio ni Xiao Yu, bumalik din sina Li Xingyun, Lu Qiao, at Gu Bei na may excitement na nakatatak sa kanilang mga mukha. Tumingin si Nia Li sa kanilang tatlo at bahagyang ngumiti. Paano nangyari? Tinambang namin ang dalawa sa mga gathering point ng Blood Moon League at napatay namin ang hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Halos 60 casualty lang ang natamo namin. Sa kasamaang palad, ang mga napatay namin ay hindi masyadong malakas, walang gaanong eksperto sa Heavenly Access Realm. Gayunpaman, isa pa rin itong nakapipinsalang dagok sa Blood Moon League. Sabi ni Lu Qiao na may pananabik. Medyo maganda pa rin ang mga resultang ito. Nakakuha kami ng ilang intel at ngayon ay may malinaw na larawan sa sitwasyon ng Blood Moon League. Maghintay tayo hanggang sa maging matatag ang iyong kapalaran, pagkatapos ay makakahanap tayo ng pagkakataong ibagsak ang kanilang Daytime Lakes at gawing napakahirap si Gu Heng na hindi man lang makapagpakulo ng tubig. Ngumiti si Li Xingyun. Nakatanggap ako ng iba pang balita. Ang isa sa mga pinagkakatiwalaang aid ni Gu Heng ay nangungurakot ng mga espiritual na bato mula sa Blood Moon League sa pamamagitan ng hindi kilalang pamamaraan. Gayunpaman, lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Gu Heng at ang mga tao ng Blood Moon League ay hindi nang ahas na magsalita tungkol dito. Marahil ito na ang ating tagumpay. Ito ay isang taong lubos na pinahahalagahan ng pera. Kung tayo at pagbabantaan natin siya ay magkakaroon ng sapat na pakinabang. Bahagyang ngumiti si Gu Bei at sinabing, pupunta ba tayo at makipag-usap sa taong ito? Siyempre, tiyak na iyon. Bahagyang ngumiti si Nia Li bilang ganti. Divine Feather Sect, Mingshan Stronghold. Ito ang sentro ng kalakalan ng Divine Feather Sect. Pinili ng karamihan ng mga alagad na gawin ang kanilang mga transaksyon dito. Sa halip na sa merkado ng Sky Soul Institute, mas malaki lang ang lugar na ito. Higit pa rito, maraming mga restaurant, brothel, auction house, at iba't ibang negosyo ang natipon sa lugar na ito. Maraming mga dilag at mga ngalakal mula sa iba't ibang lungsod at maliliit na kaharian ang natipon dito. 12-dosenang mga kalye ang mataong sa mga tao. Sa isang brothel, isang grupo ng mga tao ang nagiinuman at nagsasaya sa kasiyahan ng buhay. Isang matipunong lalaki ang yamakap sa isang babae sa bawat braso at tumawa. Kung maglilingkod ka sa akin ng mabuti ngayon, gagantimpalaan ko ang lahat ng isang espiritual na bato. Ang matatag na lalaking ito ay isang deacon na may awtoridad sa mga kampa ni Gu Heng. Ang kanyang pangalan ay Higuei. Nang marinig ang sinabi ni Higuei, nagliwanag ang mga mata ng dalawang dilag. Isang asterisk 1 ang lumakad patungo sa gilid ni Higuei at bamulong, Deacon He, maraming Panginoon ang gustong makilala ka. Anong mga Panginoon? Iniistorbo nila ang mga interes ko ngayon. Wala akong nakikilala, sabi ni Higuei na medyo mapurol. Sinasabi ng mga Panginoong ito na gusto nilang makipagdeal sa iyo ng 100,000 espiritual na bato, patuloy ng asterisk. Isang deal ng 100,000 espiritual na bato. Nagsalubong ang kilay ni Higuei. Napakalaking tono. Dahil naantig ang puso niya, tumayo siya at sinabing, sige, sasalubungin ko sila. Sa pangunguna ng asterisk, naglakad si Higuei sa mahabang koridor at pumasok sa isang silid. Kayo ay, itinaas ni Higuei ang kanyang ulo at nakita sina Nia Li, Gu Bei, Lu Qiao, at Li Xingyun. Kumikislap ang mga mata niya na may bahid ng takot. Agad niyang sinubukang tumakas, ngunit nakasara na ng mahigpit ang pinto. Deacon He, matagal na. Bahagyang ngumiti si Gu Bei. Young Master Gu Bei, bakit mo ako hinahanap? Medyo nanginginig ang boses ni Higuei habang nakatingin kay Gu Bei. Naramdaman niya na mayroong hindi bababa sa 5 eksperto sa Heavenly Access Realm na nagbabantay sa kanila sa likod ng mga eksena. Imposible ang pagtakas.
Deacon He, kailangan lang namin ng tulong mula sa iyo. Bahagyang ngumiti si Gubei. Anong gusto mo? Kinakabahang tanong ni Higuei. Umupo si Gubei sa upuan, humigop ng isang subaw ng tsaa, at mahinahong sinabi, sa hinaharap, kahit saan man pumunta si Gu Heng, dapat mong ipaalam sa amin ang kanyang lokasyon. Agad na sinabi ni Higuei, imposible ang paghiling sa akin na ipagkanulo si Young Master Gu Heng. Higuei, isang matalinong tao ang magpapasakop sa mga sitwasyong ito. Walang bagay para sa iyo na sundan si Gu Heng. Ang pagiging deacon ay nakakakuha ka lang ng ilang daang espiritual na bato sa iyong bulsa. Hindi ka namin pinipilit, ngunit kung handa kang makipagtulungan, bibigyan ka namin ng 2,000 espiritual na bato sa bawat oras na iulat mo ang kanyang lokasyon. Hindi ko nais na iulat sa amin ang kanyang lokasyon. Magagawa mo ang anumang bagay kay Gu Heng, ngunit sa tingin mo ba ay hindi ko kayang pangalagaan ang mga katulad mo? Tumawa si Gubei habang nakatingin kay Higuei, depende ang lahat kung makikipagtulungan ka sa amin. Madali itong sinabi ni Gubei, ngunit naramdaman ni Higuei ang halatang pagbabanta sa kanyang mga salita. Napuno ng pawis ang kanyang noo. Sa pagtatapos ng araw, si Gubei pa rin ang first in line na kahalili sa Gu clan. Kung nagpasya siyang harapin si Higuei, hindi talaga siya makakalaban. Higit pa rito, totoo ang mga salita ni Gubei, hindi malinis ang mga kamay ni Higuei. Kung malantad siya, tiyak na hindi siya mananatili bilang subordinate ni Gu Heng. Sinenyasan ni Gubei ang 3 pa gamit ang kanyang mga mata. Dahil hindi ka payag, kaya kalimutan mo na ito. Niel Li, Kuya Xingyon, umalis na tayo. Young Master Gubei, maghintay. Agad na sumigaw si Higuei para pigilan si Gubei. Dolyar, nang marinig ang mga salita ni Higuei, umupo muli si Gubei at nagpakita na parang hindi siya nagmamadali. Napatikip ng ngipin si Higuei at sa wakas ay nakapagdesisyon na. Maaari akong makipagtulungan kay Young Master Gubei, gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangang maging lihim. Natural, kung makikipagtulungan ka sa amin, kung gayon isa ka sa amin. Tiyak na itatago namin ito ng mabuti para sa iyong kapakanan. Higit pa rito, ang kaayusan na ito ay tiyak na mas mabuti para sa iyo kaysa sa pagsunod kay Gu Heng. Tiyak na hindi ako magiging mademo sa mga taong kapaki-pakinabang sa atin. Ngumiti si Gubei. Ang reaksyon ni Higuei ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang maging magbantay, kung sakaling nagpasya si Higuei na i-double-cross sila. Itinaas ni Higuei ang kanyang ulo at sinabi pagkatapos itong pag-isipang mabuti, Young Master Gubei, may hiling ako. Siguro kung papayag ba si Young Master Gubei? Anong kahilingan? Sa mga pinagkakatiwalaang aide ni Young Master Gu Heng, may isa pang nagngangalang Chai Yu. Ang taong iyon ay hindi kailanman naging maayos sa akin. Gusto kong tulungan ako ni Young Master Gubei na hilahin siya pababa. Ang mga mata ni Higuei ay kumikislap na may bakas ng kasamaan. Walang problema, agad namang tumanggo si Gubei. Si Chai Yu ay isang pinagkakatiwalaang aide ni Gu Heng na sinasabing ganap na tapat at tapat. Sa pakikitungo kay Gu Heng, ang una nilang gagawin ay putulin ang magkabilang pakpak niya, syempre. Saglit itong pinag-isipan ni Gubei, pagkatapos ay sinabi, pagbalik mo. Kumalat ang tsismis na si Chai Yu ay lihim na nakikipag-ugnayan sa amin. Ang isang tsismis lang ay malamang na hindi sapat para maghinala si Young Master Gu Heng kay Chai Yu. Sabi ni Higuei pagkatapos mag-isip. Ngumiti si Gubei, ang susunod na bahagi ay depende sa iyong pagganap. Kung maaari mong iulat sa amin ang lokasyon ni Gu Heng ng isang beses lang at hahayaan kaming patayin siya, malamang na magsisimulang maghinala si Gu Heng kay Chai Yu. Pagkatapos, magdadagdag kami ng panggatong sa apoy at pahirapan si Gu Heng na huwag maghinala kay Chai Yu. Matalino si Young Master Gubei. Puri ni Higuei. Tumingin si Gubei kay Higuei at mahinang sinabi, sige. Ang lahat pagkatapos nito ay depende sa iyong katapatan.
Gusto kong sumulat ka ng ilang liham na nagsasabi na lihim kang sumulat sa amin. Kung maglakas loob kang maglaro sa panahon ng pagtutulungang ito, ang mga liham na ito ay tiyak na mahuhulog sa mga kamay ni Gu Heng. Nangangahulugan ito na ibibigay ni Higuei ang sarili niyang kahinaan. Kung hindi siya makikipagtulungan pagdating ng panahon, magkakaroon ng madaling paraan si Gu Bei para harapin siya. Sana hindi ka maglalaro. Kung hindi, dapat alam mo ang magiging resulta. Naintindihan naman ito ni Higuei. Kung hindi niya sinunod ang mga kahilingan ni Gu Bei ngayon, tiyak na hindi siya magkakaroon ng madaling hinaharap. Natahimik siya sandali bago siya tuluyang umupo, nagtaas ng brush, at nagsimulang magsulat. Sumulat siya ng kabuoang 6 na liham, ayon sa kahilingan ni Gu Bei, lahat ay nagsasaad ng kanyang katapatan kay Gu Bei. Hindi masama, hindi masama. Tumango si Gu Bei at tinapik si Higuei sa balikat. Sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, inihagis niya ang isang interspatial na singsing kay Higuei, na naglalaman ng 2,000 espiritual na bato. Ito ang gantimpala mo. Hanggat patuloy mo kaming tinutulungan sa hinaharap, tiyak na pakikitunguhan ka ng mabuti. Tinanggap ni Higuei ang interspatial na singsing at sinilip ang laman nito. Hindi maiwasang mapakunot ang kanyang mga kilay. Talagang mayroong 2,000 espiritual na bato sa interspatial ring. Nang sinunod niya si Gu Heng, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay buwan-buwan para lang kumita ng 200 o 300 espiritual na bato. Gayunpaman, binigyan siya ni Gu Bei ng 2,000 espiritual na bato. Sa katunayan, marami pang mga prospect sa pagsunod sa Gu Bei. Maraming salamat kay Young Master Gu Bei. Sabi ni Higuei, na tila lubos na nagpapasalamat. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Higuei. Nia Li, ano sa tingin mo? Tumingin si Gu Bei kay Nia Li habang nagtanong, maasahan ba siya Guei? Mataas na pinahahalagahan ng taong ito ang pera at nabigyan na namin siya ng napakalaking halaga. Hindi pa banggitin na mayroon kaming 2 sa kanyang mga kahinaan sa aming bulsa. Walang dapat ikatakot, masunurin siyang makikinig. Malamang na pinag-isipan na rin niya na magkakaroon lamang ng pagdurusa sa pakikipaglaban sa atin. Sabi ni Nia Li, mayroong 2 tao na direktang naglilingkod sa ilalim ni Gu Heng. Si Higuei ay isang maliit na tao, ngunit ang Chaiyu na iyon ay napakatalino. Hindi napigilan ni Li Xingyon na mapabuntong hininga. Nakakaawa kung itapon siya ni Gu Heng. Tumingin si Nia Li kay Li Xingyon habang nagtanong, nakipag-ugnayan na ba si Brother Xingyon kay Chaiyu dati? Mayroon kaming ilang mga kontak dati. Minsan ko siyang inimbitahan sa aking Heavenly Path League ngunit tinanggihan. Napabuntong hininga si Li Xingyon sa matinding awa. Kung ganoon nga ang kaso, dapat makipag-ugnayan sa kanya si Brother Xingyon. Kung may araw na wala na siyang lugar bilang subordinate ni Gu Heng, tiyak na iisipin niya si Brother Xingyon. Kung tutusin, walang ibang paksayon ang handang tumanggap ng isang taksil. Sabi ni Nia Li, sige, tumango si Li Xingyon. Basta talent, siguradong hindi niya ito palalampasan. Dahil nasa Mingshan Stronghold na tayo, bakit hindi tayo bumili ng mga gamit bago bumalik? Sabi ni Nia Li pagkatapos pag-isipan ito. Oo naman. Tumango naman silang 3. Ang grupo ay nagtungo sa Celestial Treasure Pavilion, isang artifact trading company sa Mingshan Stronghold. Ito rin ang pinakamalaking kumpanya ng artifact trading sa Mingshan Stronghold, kahit na ang ilang mga nakatataas ay namimili dito. Sa Draconic Ruins Realm, mayroong makapangyarihang puwersa maliban sa iba't ibang pangunahing sekta. Halimbawa, naroon ang God's Craft Pavilion, na namamahala sa pamamimiki ng mga artifact at ibenta ang mga ito sa mga pangunahing sekta. Mayroon ding ilang makapangyarihang kumpanya ng kalakalan na kapantay ng mga pangunahing sekta. Sa loob ng Celestial Treasure Pavilion, pumasok silang 4 sa isang napakalaking bulwagan at agad na sinalubong ng isang matanda na nakasuot ng mahabang damit. Lumapit siya sa kanila, magiliw na ngumiti, at sinabing, 4 na young masters,
Maligayang pagdating sa ating Celestial Treasure Pavilion. Maaari ko bang itanong, ano ang kailangan ninyo? Iniwas ni Lu Piao ang kanyang tingin sa mga dingding at sinabing, Boss, mayroon ka bang mga artifact na ginamit upang pumatay at protektahan? Hindi napigilan ng matandang lalaki ang mapangiti. Ang karamihan sa ating mga gamit ay ginagamit para sa proteksyon at pagpatay. Maaari ko bang itanong kung anong grado ang hinahanap ninyong apat na Young Masters? Sinabi ni Nieli, ilabas ang pinakamahusay at tingnan natin. Sa sinabi ni Nieli, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng matandang lalaki, na tila labis na nabigla. Ilang beses pa niyang sinulyapan ang apat, saka agad nang umiti. Sumunod ka sa akin. Bagamat medyo simple ang pananamit nilang apat, malamang ay mga young master sila ng ilang malalaking puwersa. Kung hindi, hindi nila hihilingin ang pinakamahusay sa paglalakad sa pinto. Sa pangunguna ng nakatatanda, pumasok sila sa pinakamalalim na lugar. Sa pinakamalalim na vault ng Celestial Treasure Pavilion ay isang lihim na silid, kung saan nakadisplay ang daan-daang mga high-grade artifact sa lahat ng uri. Naramdaman ni Nieli na maraming makapangyarihang eksperto ang nakatago sa silid na ito. Ang bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa daw ng Dragon Realm. Pumasok na silang apat. Bakit may ibang tao dito? Isang inis na boses ang narinig mula sa loob. Pinarangalan na Young Master, ikinalulungkot namin iyon. Gayunpaman, pupunta rito ang sinumang customer ng Celestial Treasure Pavilion na gustong bumili ng artifact ng grade 5 o mas mataas. Matiag ang paliwanag ng boses ng isang babae. Bumaba ang tingin ni Li Xingyun sa kabilang partido at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nakataas na rin ang ulo ng nasa loob habang nagwawalis ng tingin sa kanilang apat. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Li Xingyun, nagpakita siya ng bahagyang malamig na ekspresyon. Napansin ni Nieli ang ekspresyon ni Li Xingyun, kaya ipinadala niya ang kanyang boses at nagtanong, sino siya? Inayos ni Li Xingyun ang kanyang kalooban at mahinang tumugon. Li Yufeng. Nang marinig ang mga salita ni Li Xingyun, naunawaan nilang tatlo. Sa katunayan, ang mga kaaway ay lumalakad sa isang makitid na landas. To think na makakaharap nila ang pangunahing kaaway ni Li Xingyun sa isang lugar na ganito. Ang Li Yufeng na ito ang nagnakaw ng demonyong espiritu ng Dragon Bloodline God level ni Li Xingyun. Naalala ni Li Xingyun ang pangyayaring iyon at naalala na gusto rin ni Li Yufeng na lamunin din ang Heavenly Path League. Hindi ko inaasahan na narito rin ang nakababatang pinsan na si Xingyun. Dahil nandito ka, halika. Sabay tayong maupo. Tumawa si Li Yufeng. Hindi ko akalain na magkakaroon din ng pera ang nakababatang pinsan na si Xingyun para makabili ng mga artifact ng Celestial Treasure Pavilion. Sa sinumang iba pa, marahil ay nakipagpalitan pa rin ng pagbati si Li Xingyun. Si Li Xingyun ay hindi masyadong naabala kay Li Yufeng. Gayunpaman, hindi siya mukhang galit. Sa halip, mahinahon siyang naupo sa tabi ni Li Yufeng at tinatrato siyang parang hangin. Napansin ni Nieli at ng dalawa pa ang nangyayari. Umupo sila sa tabi ni Li Xingyun at hindi rin pinansin si Li Yufeng. Kahit na malungkot na sumagot sa kanya si Li Xingyun, hindi ito naabala ni Li Yufeng. Ngunit ang katotohanan na silang apat ay talagang mayabang na itinuturing siyang hangin, ang nagpagalit kay Li Yufeng. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Hindi na niya inabala ang sarili sa apat na iyon. My name is Kai Dai. Pwede ko bang itanong kung ano ang gustong bilhin ng apat na young masters? Isang matamis at cute na babae ang umupo sa harap ni Nieli at ng tatlo pa. Pinalambot ng boses niya ang mga buto ng mga nakarinig nito. Talagang marunong magnegosyo ang Celestial Treasure Pavilion. Pinapanta nila ang ganoong kagandahan. Malamang na imposible para sa atin na hindi gumastos ng pera. Tumawa si Gubei. Nambobola ako ni Young Master. Paanong ang hitsura ni Kai Dai ay maaaring magbigay ng gayong mataas na papuri? Medyo nahihiyang sabi ng dalaga. Si Gubei ay muling nagpakita ng kanyang mga kulay bilang isang hedonist.
Medyo may pagnanasa ang itsura niya kaya naman kumulo ang mukha ni Kaidai. Tama na, pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Napabuntong hininga si Nieli habang tinatapik ang balikat ni Gubei. Tumingin si Nieli kay Kaidai at nagtanong, Miss Kaidai, gusto kong bumili ng ilang artifact ng grade 6 pataas. Anong uri ng mga kalakal ang mayroon ka na babagay sa paglalarawang iyon? Mga artifact ng grade 6 at pataas. Bahagyang natigilan si Kaidai. Ang isang solong grade 6 na artifact ay nagkakahalaga ng 10,000 espiritual na mga bato. Ilang dosina lang sila sa buong Celestial Treasure Pavilion. Para naman sa mga nasa itaas ng grade 6, mas kaunti pa sila. At ang unang sinabi ni Nieli, nang ibuka niya ang kanyang bibig, ay gusto niyang bumili ng ilan. Ang isang set ng grade 6 na artifact armor ay napakatigas na kahit isang eksperto sa Heavenly Access Realm ay mahihirapang masira ito. Para naman sa mga artifact na may mas matataas na grado, makikita mo lang ang mga ito sa maalamat na God's Craft Pavilion. Imposibleng mahanap sila ng napakalapit sa Divine Feather Sect. Umupo si Li Yufeng sa gilid, medyo wala sa isip. Tawag sa kanya ng babaeng nakaupo sa harapan niya. Young Master, gusto mo pa ba itong artifact? Medyo mahal ang artifact na ito. Maglabas ng iba. Umiling si Li Yufeng at mukhang medyo nahihiya. Ang grade 6 na artifact na nauna sa kanya ay nagkakahalaga ng mahigit 50,000 espiritual na bato. Sobrang pricey. Kung bibilhin niya ito, hindi na siya magkakaroon ng napakaraming espiritual na mga bato na natitira. Oh, medyo nadismaya ang babaeng iyon habang nagpatuloy, kung gusto pa ni Young Master na makita ang iba pang mga artifact, ilalabas sila ni Wudai para sa iyo. Tumangala si Li Yufeng sa mga dingding na puno ng mga artifact. Ang pinakamababang marka sa kanila ay isang grade 5. Napunta ang kanyang tingin sa isa sa mga artifact ng grade 5 habang sinabi niya, Miss Wudai, dalhin mo sa akin ang pirasong iyan. Ang gilid ng mesa ni Nieli ay hindi naabala ni Li Yufeng kahit ano paman. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap sa isa't isa. Ang mga bagay na tulad ng mga artifact ay madaling nakawin kung ikaw ay mapatay. Gayunpaman, kung ikaw ay may grade 6 na artifact, kung gayon kahit na ang isang Heavenly Access Realm expert ay hindi magkakaroon ng madaling pagkakataon na patayin ka. Para sa mga Dao of Dragon Realm expert, sila ay karaniwang hindi lalabas ng ganito kalapit sa Divine Feather Sect. Tiyak na mas malalalim ang kanilang pupuntahan sa labas ng mundo. Sabi ni Gu Bei. Tumingin si Li Xingyon kay Nieli habang nakangiti, pakinggan natin ang opinyon ni Nieli. Sabi ni Nieli, dahil may pinaplano kaming bumili, syempre bibili kami ng set para sa lahat. Hindi lang para sa sarili ko. Natigilan ang lahat habang nakatingin kay Nieli. Ang isang set ng grade 6 na artifact ay nagkakahalaga ng 10,000 espiritual na mga bato. At binalak ni Nieli na bumili ng ilan. Bibili ba siya ng isang set para sa bawat isa sa kanila? Nilibot ni Nieli ang isang mata sa kalapit na pader, pinagmamasdan ang mga artifact na nakadisplay. Pagkatapos, itinuro niya ang isa sa di kalayuan at sinabing, Miss Kaidai, pakidala sa akin ang artifact na iyon. Iyon ay isang grade 6 na artifact, Meteorite Sword. Talagang may masarap na panlasa si Young Master. Isa itong grade 6 na artifact, Meteorite Sword. Talagang ito ang pinakamaganda sa mga artifact ng grade 6 natin. Ang talas nito ay nakakabawas pa sa ordinaryong grade 6 na armor. Napangiti si Kaidai. Maganda niyang inalis ang Meteorite Sword sa dingding at dinala ito sa mesa. Ito ay isang magandang espada. Tinataya ni Gubei ang napakalamig na talas ng espada at nagningning ang kanyang mga mata. Dahil nagpractice siya ng sword intent, natural na mahilig siya sa swords. Ilang espiritual na bato ang para sa espadang ito. Tanong ni Nieli kay Kaidai. Napaawang ang labi ni Kaidai at ngumiti. Ang Meteorite Sword na ito ay nagkakahalaga ng 76,000 espiritual na bato.
76,000 espiritual na bato. Nanginginig ang kanilang mga puso. Ang espadang ito ay napakamahal. Sa sinabi ni Kai Dai, ngumiti si Nia Li. Miss Kai Dai, ibebenta mo ba ito ng 36,000 espiritual na bato? Kung gusto mo, kukunin namin. Sandali na natigilan si Kai Dai sa sinabi ni Nia Li. Ang retail na presyo ng meteorite sword na ito ay 76,000 espiritual na bato. Gayunpaman, ang pangunahing presyo nito ay humigit kumulang 35,000 espiritual na bato. Ito ang bottom line ng Celestial Treasure Pavilion para sa espadang ito. Ang isang karaniwang maluho na bata na kayang bilhin ang meteorite sword ay magsisimulang maglaslas sa presyo na may maputlang mukha. Gayunpaman, hindi nila ito sisirain ng walang awa tulad ng ginawa ni Nia Li. Masyado siyang mabigat at binawasan ito ng kalahating presyo sa isang pagkakataon. Iyon ang kanilang pinakamababang posibleng presyo ng pagbebenta. Hindi pa rin napigilan ni Kai Dai. Young Master, natatakot ako na hindi matanggap ng ating Celestial Treasure Pavilion ang presyong ito. Nagkunwari si Kai Dai na nasa mahirap na posisyon. Ito lang ang alok ko. Kung hihingi ka pa ng mga espiritual na bato, ayaw ko na. Tumawa si Nia Li habang nakatingin kay Kai Dai. Mapait na ngumiti si Kai Dai. Ubo-ubo sige. Ang meteorite sword na ito ay naibenta sa Young Master para sa 36,000 espiritual na bato. Hindi na niya alam kung paano susuriin si Nia Li. Kung si Nia Li ay nag-alok sa kanya ng 34,000 espiritual na bato, tiyak na nakipag-bargain siya sa kanya, o tumanggi na ibenta ito. Gayunpaman, nag-alok siya ng 36,000 na nasa saklaw ng presyo ng Celestial Treasure Pavilion. Sa makatuwid, hindi niya maaaring itulak ang gayong customer. Halos lahat, mula Gubei hanggang Lexingyon, ay natulala. Hindi nila alam na pinapayagan kang makipagtawaran sa Celestial Treasure Pavilion. At binawasan ni Nia Li ang presyo sa kalahati. Ngunit ang mas ikinamangha nila ay ang katotohanang pumayag si Kai Dai sa presyong iyon. Samantala, hindi man lang nagulat si Lu Piao. Hindi ba normal na bawasan ng kalahati ang presyo? Sige, kukunin ko itong meteorite sword para sa 36,000 espiritual na bato. Ngumiti si Nia Li at inihagis ang espada kay Gubei. Iyon na, salamat. Tuwang-tuwa si Gubei. Sa wakas ay may angkop na espada para sa kanya. Si Li Yufeng ay natigilan din sa nangyari. Kaya pinayagan kang makipagtawaran sa Celestial Treasure Pavilion. Young Master Li, ito ay isang grade 5 artifact Frost Sting. Ang presyo ay 12,000 espiritual na bato. Ano sa palagay mo? Tanong ni Wu Dai sa gilid ni Li Yufeng. Mag-aalok ako ng 6,000 para sa Frost Sting na ito. Ibinuka ni Li Yufeng ang kanyang bibig nang hindi nag-iisip. Kinokopya niya ang bargaining style ni Nia Li. Masyadong malaki ang kinikita ng Celestial Treasure Pavilion mula sa mga artifact na ito. Sa makatuwid, ang pagbawas sa presyo sa kalahati ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Si Wu Dai ay nagpakita ng nakakasilaw ng ngiti sa mga salita ni Li Yufeng at mapait na ngumiti. Young Master Li, natatakot ako na hindi natin matatanggap ang presyong iyon. 6,000 espiritual na bato lang ang inaalok ko. Higit pa at ayaw ko. Matigas na sabi ni Li Yufeng. Pinigilan ni Wu Dai ang kanyang ekspresyon habang sinimulan niyang alisin ang Frost Sting, at magalang na sinabi, paumanhin, Young Master Li. Ang pinakamababang posibleng presyo ng Frost Sting ay 12,000 espiritual na bato. Sa sinabi ni Wu Dai, naging itim ang mukha ni Li Yufeng. Ang isang tulad ni Nia Li ay maaaring bawasan ang presyo sa kalahati at ang babaeng iyon ay kaagad na sumang-ayon dito. Kaya bakit inilagay ni Wu Dai ang item nang binawasan niya ang presyo? Si Li Yufeng ay labis na nagalit sa kanyang puso, ngunit wala siya sa posisyon kung saan siya maaaring mag-alam. Hindi napigilan ni Wu Dai ang palihim na pag-ungol sa sarili. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga lamang ng 12,000 espiritual na bato.
Bilang first in line na kahalili sa Ashen Flames family, talagang nagkaroon ng lakas ng loob si Li Yufeng na humingi ng 6,000. Para naman sa Frost Sting, tiyak na hindi nila ito ibebenta sa halagang mas mababa sa 10,000 espiritual na bato. Nagpatuloy si Li Yufeng sa pagpili ng iba pang artifact. Si Nia Li ay patuloy na lumilingalinga sa paligid, pinagmamasdan ang kanyang mga mata sa lahat ng uri ng artifact. Sa wakas, dama po ang kanyang mga mata sa isang grade 6 na artifact, Silvery Moon Blade. Kumuha din tayo ng angkop na sandata para kay Brother Xingyun. Nakangiting sabi ni Nia Li kay Kai Dai. Miss Kai Dai, mangyaring alisin ang item na iyon para sa akin. Ito ay grade 6 na artifact, Silvery Moon Blade. Ang presyo nito ay humigit kumulang 50,000 espiritual na bato. Ibinaba ni Kai Dai ang Silvery Moon Blade mula sa kinatatayuan nito at ngumiti. Ang nakakatakot na bargain na iyon, si Nia Li ay medyo prangka sa kanyang mga binili. Hindi tulad ng marami na magtatagal habang hinahawakan ito at iniisip. Kalmadong ngumiti si Nia Li. 30,000 spiritual stones. Mabenta man ito o hindi depende sa isang salita mula kay Miss Kai Dai. Tumingin si Kai Dai kay Nia Li na parang nakakita lang siya ng multo. Ang bottom line ng Silvery Moon Blade na ito ay halos 30,000 din. Walang kulang. Dahil ang orihinal na presyo ay 50,000 mga espiritual na bato, naisip niya na si Nia Li ay hinahati din ang presyo sa kalahati muli. Kung nangyari iyon, tiyak na tatanggihan niya ito. Hindi niya akalain na talagang makakatawag si Nia Li sa ilalim ng linya. Isang pagtanggi. Tatanggihan ba nila ang negosyo? Kung gagawin nila ang deal na ito, magiging maganda ito sa pinakamababang posibleng presyo. Bagamat hindi sila kumikita ng malaki, may kikitain pa rin sila. Ang mas maraming mga espiritual na bato na mayroon ang Celestial Treasure Pavilion. Mas maraming artifact ang kanilang makukuha mula sa God's Craft Pavilion. Pinag-isipan ito ng kaunti ni Kai Dai, mapait na ngumiti, at sinabi sa walang magawang tono, talagang may magandang mata si Young Master Nia Li. Napakatalino. 30,000 espiritual na bato ay isang deal. Bahagyang ngumiti si Nia Li. Ang nasabing artifact ay nagkakahalaga ng mga 27,000 espiritual na bato mula mismo sa God's Craft Pavilion. Ibinabawas ang mga gastos sa paglalakbay at mga gastos sa produksyon, maaari pa ring kumita ang Celestial Treasure Pavilion mula sa 30,000. Kung sumigaw siya para sa mas mababang presyo, tiyak na hindi tatanggapin ng Celestial Treasure Pavilion dahil hindi sila kikita doon. Parehong hindi nakaimik sina Li Xingyun at Gu Bei. Ayon sa ekspresyon ni Kai Dai, naramdaman nila na si Nia Li ang tumatawag sa pinakamababang presyo. Mula ngayon, kailangan nilang dalhin si Nia Li kapag lumabas sila sa pamimili. Makakatipid talaga siya ng pera sa kanila. Miss Kai Dai, kumusta naman ang set ng grade 6 na artifact Dark Cloud Battle Armor? Tanong ni Nia Li habang nakatingin kay Kai Dai. Young Master, mangyaring gawin ang iyong alok. Kung ang presyo ay katanggap-tanggap, pagkatapos ay ibebenta ko ito kay Young Master. Nag-isip sandali si Kai Dai at nagpasya na mas mabuti kung hindi niya sasabihin sa kanya ang presyo ng tingi. Kung patuloy niyang gagawin iyon, malalaman ng iba kung gaano kalaki ang kinikita ng Celestial Treasure Pavilion. Nais din niyang makita kung si Nia Li ay talagang dalubhasa sa pagtatasa ng mga artifact. Armguard, chestplate, gauntlets, at belt na magkakasama. 130,000 espiritual na bato. Sabi ni Nia Li pagkatapos ng maikling pag-iisip. Walang imak na tinitigan ni Kai Dai si Nia Li. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya at sinabing, 130,000 espiritual na bato iyon. Ano pa ang masasabi niya? Kahit nasa napakaraming bahagi ng armor, gumawa talaga si Nia Li ng isang alok na 5,000 lang ang layo mula sa kanilang bottom line. Anong klaseng halimaw siya? Tiyak na makakatagpo siya ng isang eksperto. Gayunpaman, medyo prangka pa rin si Nia Li sa kanyang mga binili.
Daan-daang libong mga espiritual na bato ang nakipagpalitan ng kamay ng hindi pinipiga ang mata. Patuloy na nagtanong si Kaidai, may kailangan pa ba si Young Master? Itinuro ni Nieli dito at doon. Yung set ng battle armor. 120,000 spiritual stones. That set, 125,000 spiritual stones. That set, 135,000 spiritual stones. Napakarami. Gusto ni Young Master silang lahat. Natigilan si Kaidai. Ngayon lang niya napagtanto na ang kabuoang bayarin ni Nieli ay umabot na sa sobrang nakakatakot na antas. Oo, tumango si Nieli, sige at balutin mo sila para sa akin. Mabagal akong magbabrowse. Mukhang excited si Kaidai. Okay. Kung maglingkod siya sa ilang mayamang Young Master, makakakuha siya ng hindi bababa sa 10 o marahil ilang daang espiritual na bato para sa isang pagbebenta. Mula sa transaksyong ito kay Nieli, maaari siyang kumita ng libo-libo. Paanong hindi siya matutuwa? Si Wudai, na nakaupo kasama ni Liu Feng, ay medyo nalungkot nang makita niya kung gaano kasabik si Kaidai. Kalahating araw na siyang nagre-rekomenda ng mga item kay Liu Feng, at hindi pa rin siya nakakapagbenta ng kahit isang item. Samantala, napakarami nang naibenta ni Kaidai sa loob lamang ng maikling panahon, higit pa sa naibenta niya sa loob ng ilang taon. Bakit hindi siya nagkaroon ng kapalaran na makatagpo ng gayong supot ng pera? Tumingin si Wudai kay Liu Feng at mas lalo siyang nalungkot. Ang Liu Feng na ito ay masyadong mapili at patuloy na nagbabawas ng presyo na parang baliw. May gusto pa ba siyang bilhin? Labis ding napahiya si Liu Feng. Pumili siya ng ilang item, ngunit nang subukan niyang bawasan ang presyo sa paraang ginawa ni Nieli, lahat sila ay tinanggihan ni Wudai. Ang bawat isang bagay ay napakamahal na kailangan niyang bigyan ito ng masusing pagsasaalang-alang. Gayunpaman, sa isang maikling distansya, binibili pa rin ni Nieli ito at iyon. Si Liu Feng ay nasaroon ng loob sa sukdulan. Kahit na ang isang tulad ng isang Grand Elder ng Divine Feather Sect ay hindi magkakaroon ng maraming pera tulad ni Nieli, tama ba? Ang hindi alam ni Liu Feng ay ang 600,000 espiritual na batong iyon ay walang kahulugan kay Nieli. Mayroon pa rin siyang milyon-milyong espiritual na mga bato sa kanyang katauhan, saka, ang Myriad Miles Rivers and Mountains painting ay patuloy na gumagawa ng higit pa. Lumingon si Kaidai at napagtantong binili ni Nieli ang 60 hanggang 70% ng lahat ng kanilang mga artifact sa grade 6. Ito ay isang tunay na supot ng pera. Gumastos siya ng 600,000 espiritual na bato sa isang shopping spree. Inobserbahan ni Liu Feng si Nieli at sinubukang hulaan kung sino ang Nieli na ito, at kung anong klaseng posisyon ang mayroon siya sa Heavenly Path League. Anong relasyon niya kay Li Xingyon? Kung ang taong iyon ay nanatili sa tabi ni Li Xingyon, tiyak na hindi makakapagpahinga o makakain ng payapa si Liu Feng. Masyadong nahiya si Liu Feng na manatili pa doon, kaya tumayo siya. Aalis na ba si Young Master Li? Tumingin si Wudai kay Liu Feng. Wala pa ring binibili ang lalaking ito. Bagamat nalulungkot siya, magalang pa rin siya sa kanyang mga salita. Mukhang hindi nakuha ng ating stock sa pagkakataong ito ang mata ni Young Master Li. Talagang magpapadala ako ng mag-aabiso sa iyo kapag dumating na ang susunod na set ng mga stock. Naramdaman ni Liu Feng ang pag-init ng kanyang mukha. Paanong ang mga artifact na ito ay hindi mahuli ang kanyang mata? Ang katotohanan ay halata, hindi niya ito kayang bayaran. Mabuti, sige na at aalis na ako. Itinaas ni Liu Feng ang kanyang mga kamay patungo kay Wudai at malamig na tinitigan ang iba pang 4 bago binawi ang kanyang tingin. Umalis siya. Si Liu Feng ay isang makikitid na tao. Kailangang mag-ingat kayo sa hinaharap. Hindi napigilan ni Li Xingyon na babalaan ang kanyang mga kaibigan habang pinagmamasdan niyang mawala ang silhouette ni Liu Feng. Nag-flashback sa kanyang isipan ang mga nakaraang pangyayari at mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Okay, tumango si Nieli. Malinaw niyang naiintindihan ang hidwaan nina Li Xingyon at Liu Feng.
Nakabili si Niali ng napakaraming item na, sa ngayon, lahat ay may magandang set ng battle armor. Nakatanggap din sina Gu Bei, Lu Piao, at Li Xingyun ng mas angkop na mga armas. Para naman kay Niali, hindi na niya kailangan pang bumili ng anumang armas, mayroon na siyang Thunder God's Meteorite Sword. Ang Thunder God's Meteorite Sword ay patuloy na lalakas kasama ng sariling lakas ni Niali. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng Thunder God's Meteorite Sword ay tiyak na hindi mas mababa sa isang grade 7 artifact. Sa makatuwid, hindi na kinailangan ni Niali na bumili ng anumang nakakasakit na artifact ng labanan. Ang grupo ay umalis sa Celestial Treasure Pavilion na may masaganang ani sa kanilang mga bisig. Sa set ng battle armor na ito, walang dapat ikatakot, kahit na makatagpo tayo ng mga eksperto sa Heavenly Access Realm sa labas ng mundo. Tuwang-tuwang sabi ni Lu Piao. Napagtanto niya na sa sandaling inatake ang kanyang Inferno Meteor Battle Armor, automatiko itong bubuo ng isang malakas na hadlang sa paligid niya. Kahit na hindi siya manalo laban sa isang eksperto sa Heavenly Access Realm, madali pa rin ang pagtakas. Ang baluti ay madaling isuot sa ilalim ng mga casual na damit. Hindi mo ito mapapansin. Bagamat nakasuot sila ng kanilang mga regular na damit sa labas, lahat sila ay hindi napigilan na maging mas kumpiyansa sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa kanila ay may buong set ng grade 6 na artifact armor. Kaya syempre mas magiging confident sila kapag isinuot nila ito. Hindi nila napigil ang ibuga ang kanilang mga dibdib. East District. Puno na ang kota ng East District. Napagdesisyonan na ang lineup ni Li, Gu Bei, Lu Piao, Long Yuyin, at isa pang kabataan na tinatawag na Zuyo. Isang kabuuang 5 tao. Noong una, tiwala si Jin Yan na pipili din siya para sa East District. Gayunpaman, ang kabataang nagngangalang Zuyu ay biglang lumitaw mula sa kung saan at nalampasan siya sa paglilinang. Si Jin Yan ay hindi inaasahang pinalitan. Siya ay nasa galit, gayunpaman, naayos na ang usapin. Wala siyang magawa. Niali, nabalitaan ko na may tinatawag na Zuyu na papasok din sa East District kasama natin. Kaya, bakit wala tayong ideya kung sino siya? Naguguluhang tanong ni Lu Piao. Ni hindi nga niya alam na may ganoong tao sa klase nila. Kahit si Niali ay alam lang na si Zuyu ay isang tahimik na individual na hindi kailanman nakikipag-usap sa sinuman. Hindi rin siya masyadong makapangyarihan. Gayunpaman, siya ay lumitaw mula sa kung saan, nalampasan si Jin Yan, at nakuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa East District kasama ang iba pa sa kanila. Siya ay hindi isang ordinaryong tao, sabi ni Niali pagkatapos ng maikling katahimikan. Pakiusapan si Li Xingyun. Pansamantala, subukang huwag magtanim ng sama ng loob sa kanya. Okay, tumango si Lu Piao. Bilang karagdagan sa kanilang 5, may iba pa na nakapasok sa East District mula sa nakaraang klase at sa klase bago iyon. Kasama rin sa kanila si Xiao Yu, Marshal Field ng East District. Ito ay isang napakalawak na larangan na protektado ng mga layered na hadlang. 5 hanggang 600 estudyante ang natipon sa Marshal Field. Lahat sila ay mga estudyante ng East District. Isang grupo ng mga guro ang nakaupo sa harap ng field, pinagmamasdan ng 60 o higit pang mga bagong dating habang nag-uusap sa malumanay na boses. Si Huang Yu at Nanmen Tianhai ay kabilang sa kanila. Mayroon kaming kabuuang 60 bagong dating na nakapasok sa East District. Ang ilan sa kanila ay talagang disente. Nabalitaan ko na mayroong 5 henyo mula sa pinakabagong taon ng klase. Kasama sa kanila sina Gu Bei at Long Yuyin. Kasama rin ang Niali na iyon. Umupo si Huang Yu sa gitna, tinitigan ang lahat ng estudyante, at ngumiti. Mayroong ilang 5 grade heaven spiritual roots sa klase ng mga bagong dating. Higit pa rito, parehong sina Gu Bei ng Gu Clan at Long Yuyin ng Dragon Seal Family ay sumama sa Dragon Bloodline God level na mga demonyong espiritu. Talagang outstanding iyon.
Kung mayroon silang Dragon Bloodline God level na mga demonyong espiritu, magkakaroon sila ng malaking pagkakataon na makapasok sa Central District. Tinapik ni Nanmen Tianhai ang mesa at bahagyang kumulo ang sulok ng kanyang bibig. Ayon sa mga alituntunin ng East District, ang mga papasok na estudyante ay kinakailangang hamanin ang kanilang mga nakatatanda na paalalahanan ang kanilang sarili na palaging may mas malakas. Hayaan ang kompetisyon. Nang marating ni Nia Lee at ng kanyang grupo ang Marshall Field, ipinaalam sa kanila na bawat bagong klase ng mga estudyante ay kinakailangang hamanin ang kanilang senior class. Ganyan ang panuntunan ng East District. Maaari mo itong tawaging pagpapakita ng lakas. Ang kaganapang ito ay inilaan upang pilitin ang mga bagong dating na alisin ang kanilang pagmamalaki at tumuon sa pag-aaral at paglinang sa sandaling makapasok sila. Sa East District, pinagmasdan ni Nia Lee ang iba pang mga estudyante ng East District. May mga medyo pamilyar na mukha. Naroon si Lee Xingyon, gayon din si Merong Yu. Ang malamig at mapagmataas na tingin ni Merong Yu ay bumagsak kay Nia Lee at sa kanyang grupo at malamig na ngumuso. Hindi niya inaasahan na makikilala niya muli si Nia Lee at ang kanyang grupo ng ganoon kabilis. Kaaway sa makipot na daan talaga. Binigyan ni Gu Bei si Nia Lee ng maikling pagpapakilala sa East District. Mayroong humigit kumulang 600 mag-aaral sa East District. Ang East District ay nagre-ranggo ng mga disipulo nito. Kami ay bahagi ng pinakabagong klase. Ang unang henyo mula sa klase bago ang sa amin ay si Merong Yu, na nireranggo ng 132. Ang henyo mula sa klase bago siya ay si Lee Xingyon, na nireranggo ng 78. Si Gu Heng ay mula sa klase bago iyon nakapasok, at siya ay mga karapat-dapat na sa Central District. Central District. Ang natitira ay manatili sa East District, hanggang sa makarating sila sa Heavenly Star Realm at maging mga inner disciples ng Divine Feather Sect. Pagkatapos nito, sila ay ipinadala sa mga misyon sa iba't ibang mga lokasyon. Dagdag pa ni Long Yuyin, na nasa tabi niya. Nakasuot siya ng maayos at masikip na set ng damit habang lumalaban ang espiritu mula sa kanya. Yung mga naimbitahan na sumali sa Central District ay lahat ng mabibigat na henyo. May kinakailangan kung gusto mong maging patriarch ng isang pamilya o maging ang sect master, kailangan mong pumasok sa Central District. Ang mga estudyante ng Central District ay personal na tinuturuan ng 5 pinakamalakas na martial ancestor realm expert ng Divine Feather Sect. Tumango si Nia Lee. Alam na niya ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang tanging paraan para makapasok sa Central District ay ang patuloy na paghamon sa nangungunang 10 hanggang sa sila ay napili. Gayunpaman, ang mga nireranggo sa nangungunang 10 ay mga eksperto na mas matanda. Maging si Lee Xingyon ay 78 lamang. Siyempre, bumalik ang ranggo ni Lee Xingyon noong mayroon siyang Dragon Bloodline Extraordinary level na demonyong espiritu. Ngayong mayroon na siyang God Level 1, malamang na mas mataas pa ang kanyang rangkang. Gayunpaman, hindi pa pinaplano ni Lee Xingyon na ihayag ang kanyang demonyong espiritu. Ang mga kasalukuyang estudyante ng East District ay tumingin sa mga bagong dating na may mga ngiti na puno ng masamang intensyon. Noong sila mismo ay pumasok sa East District, naturuan sila ng isang leksyon na napakalungkot na hindi nila maatim na alalahanin ito. Ngayon, turn na nila para turuan ang mga bagong estudyante. Umalangaw-ngaw ang boses ni Nanmen Tianhai sa Marshall Field. Nagtipon na ang mga nakatatanda sa East District. Kayong mga bagong dating ay maaaring pumili kung sino ang hahamunin. Lahat ay may 5 pagkakataon na hamanin. Walang mga paghihigpit sa mga tunggalian, maliban sa pagpatay. Ang bawat tao ay maaaring humamon ng hanggang 5 beses. Nagpalitan ng tingin ang mga bagong estudyante. Siyempre hamanin nila ang mahihina. Bagamat hindi nila alam ang hanay ng kanilang mga nakatatanda, halos maramdaman nila ang kanilang mga aura upang matukoy ang kanilang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ginawa ang unang hamon. Nagpalitan ng tingin sina Nia Lee, Gu Bei, at Lu Piao. Nia Lee,
kanino natin iiwan si Merong Yu? Parehong mukhang sabik sina Gu Bei at Lu Qiao. Hayaan mo akong gawin ito. Hindi ko pa rin siya binabayaran para sa ghastly ruins. Pinandilatan ni Nia Li si Merong Yu sa di kalayuan at pinaikit ang kanyang mga mata. Napansin ni Merong Yu na nakatingin sa kanya si Nia Li, at hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi talaga siya naniniwala na maglalakas loob si Li na hamunin siya. Ang cultivation ni Merong Yu ay 6 na fate na. Hindi niya alam kung ano ang cultivation ni Nia Li, ngunit naisip niya na magkakaroon pa rin ng malawak na agwat sa pagitan nila. Itinuro ni Nia Li si Merong Yu habang mahinahong sinabi, gusto ko siyang hamunin. Ang mga estudyante sa malapit ay tumingin lahat kay Nia Li dahil sa gulat. Gustong hamunin ng batang ito si Merong Yu. Iyon ay hindi kapani-paniwala. Si Merong Yu ang henyo noong nakaraang taon at madaling lumipat sa nangungunang 200 sa East District. Walang paraan na hamunin siya ng isang normal na estudyante. Siguradong matatalo sila. Bilang mga bagong dating, sapat na para sa kanila na hamunin ang mga buntot ng ranggo ng East District. Ngunit nais ni Nia Li na magsimula sa pamamagitan ng paghamon kay Merong Yu. Hindi ba niya masyadong pinalaki ang sarili niya? Si Merong Yu ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Nia Li. Ang isipin na si Nia Li ay talagang maglalakas loob na hamunin siya. Ang batang ito ay humihingi ng pambubugbog. Tumawa si Merong Yu at sinabing dahil si junior brother Nia Li ay may ganoong pag-iisip, pagkatapos ay bibigyan kita ng ilang gabay. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay kumislap ng mabangis na sinag ng liwanag. Nagsisi pa rin siya sa pagpapatakbo ni Nia Li noong nakaraan. Naisip niyang turuan si Nia Li ng isa pang leksyon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Ngunit dahil hinahain ni Nia Li ang kanyang sarili hanggang sa pintuan ni Merong Yu, syempre hindi siya magpipigil. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.